Nagsisimula na mag-uwian sa probinsya ang ilang taga-Maynila para sa Semana Santa. Kanya-kanya ng inspeksyon ng MMDA at LTFRB para siguruing ligtas ang mga bus at walang pasaway na driver ang makakabiyahe. Live mula sa Araneta Center Bus Terminal sa Cubao, may report si Pierre Cangel. Pia. Jiggy, sa buong maghapon ay dumagsa ang mga pasahero dito sa Araneta Center Bus Terminal. Pero sa mga sandaling ito ay mangilan-ngilan na lamang ang naririto at nag-aabang ng kanilang mga biyahe. Ayon sa pamunuan ng Araneta Center Bus Terminal, umabot ng 7,000 ang bilang ng mga pasahero na dumagsa rito ngayong araw. 7,000 pasahero ang dumagsa ngayong araw sa Araneta Center Bus Terminal. At tulad dati, mahaba pa rin ang pila ng chance passengers ngayong taon. Kahit pa kasi ilang beses magpaalalang mag-book ng maaga, nakasanayan na nga siguro ng mga Pilipino ang magbakasakali. Buti na lang at minsan malapit ang swerte. Tulad ng mag-asawang atakador na nakakuha agad ng tiket kanina umaga. Nagmamadali na silang umuwi pa Masbate dahil aasikasuhin ang kasal ng anak sa probinsya. Habol kami bukas kasi last day of filing kaya dapat talaga makauwi kami. Halos lahat ng biyahe mula rito kalahating araw ang tinatagal sa daan. Kaya payo ng mga otoridad, dalhin ang mga dapat dalhin para maging komportable. Ba't mo nilagyan ng diaper yung aso? Para di po dumumi. Yung damit, bakit siya nakadamit? Para di po lamig eh. Isa sa mga sinilip ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB kanina ay kung may karelyebo ang mga driver lalo na sa mga biyaheng pa Bicol at Visayas. In-inspection din ang permit, prangkisa at kondisyon ng mga bus pati ng mga driver. Saka inisa-isa ang mga driver sa alcohol level test. Hindi po yung driver, meron po tayo mag-undergo po tayo sa second test, yung active test po. Dito po, malalaman po natin yung level po nung alcohol sa katawan ng driver. Pag nag-positive po sila. Yung nirekomenda po namin hanggat maaari po, change driver na po. Pero kung wala po silang mababalik sa driver, wag po muna bumiyahe hanggat may alak po sila sa katawan. Wala namang nahuling nakainom kaya pinayagan ng lahat na bumiyahe. Pero pagdating sa panutunan ng MTRCB sa mga pelikulang pinapalabas sa bus, may mga pasaway pa rin. May mga nahulihan ng pirated DVD. Hindi rin pinalusot ng MTRCB ang tema ng mga pelikula para masigurong walang malaswa o di akmang palabas. Bibigyan natin sila ng due process kung ano yung mga sirkumstansya. No? Kaya halo ito inspection at the same information drive. Bahala ang mga bus operators na magbigay ng kanilang depensa, pero very clear na marami kaming nakita na tinatawag na unrated material. Wala naman daw itong kaso sa mga pasahero. Hindi ko naman alam yun na yun pinapaano nila, pinapalabas. Hindi naman marunong to. na ano naman siya, sabi niya bad daw yan. Para maging maluwag ang Holy Week Exodus, pinagbigyan ng DPWH ang hiling ng MMDA na iurong ang road reblocking sa EDSA. Imbis na sa Martes ng gabi, Miyerkules na lang ng hapon ito sisimulan. Nagbigay tayo ng additional 14 hours to enter and exit Metro Manila through NLEX and SLEX without the engineering obstructions caused by the road reblockings. Dinelay niya ito ng Wednesday afternoon. So by that time, marami na sa ating mga kababayan ang nakauwi na. Suspendido na bukas ang number coding sa mga provincial bus, pero mananatili pa rin ang number coding sa mga pribadong sasakyan hanggang Miyerkules Santo. Samantala, Jiggy, nakiusap na rin ang MMDA sa LTFRB at mga bus company na kung maaari ay bigyan nila ng diskwento ang mga babiyahe patakloban. Bukas naman daw sa panukalang ito at hiling na ito ang mga bus company. At bukas rin, no, Jiggy, inaasahan ang bulto o dagsa ng mga pasahero na uuwi papunta sa kinikilang mga probinsya ngayong Semana Santa. Jiggy? At Pia, kumpara nung kanina na nandyan tayo pareho, parang nakikita natin sa video mo, mas marami ng bus yung nakaparada ngayon at kokonti na yung mga nakatayong pasahero dyan sa mismong terminal. Tama, Jiggy, kumpara sa kaninang maghapon, no, talagang nabawasan na yung bilang ng mga pasahero dito. Pero ayon rin doon sa mga nakausap natin, no, yung mga mga bus company, sabi nga nila, hindi pa rin ito nangangahulugan na hindi punuan yung kanilang mga bus dahil yung iba ay talaga mamaya pa ang biyahe. Kasi doon sa mga chance passengers, hirap pa rin silang bumili at marami sa kanila hindi rin nakakakuha ng ticket doon sa biyaheng gusto nila. Kaya yung
iba sa kanila pabalik-balik hanggang sa talagang tuluyan na sila makasakay ng mga bus. Jiggy. At yung inspeksyon ng mga otoridad, consistent ba kahit gabi na wala na masyadong nakatingin? Consistent ba sila sa inspeksyon na ginagawa nila para maging safe yung biyahe naman ng mga kababayan natin? Sa ngayon, Jiggy, wala tayong nakikita tulad nung kanina no, ng mga taga-MMDA na nagsasagawa ng random alcohol test. Pati rin yung mga LTO or taga-LTO na kanina ay nagsasagawa ng roadworthiness. Pero gaya ng sinabi nila, bago kasi bumiyahe, tsaka nila ginagawa yung inspeksyon. So posible na hinihintay lamang nila na maayos no, ng bus, ng mga driver at ng mga konduktor ang biyahe bago nila ipagpatuloy ang kanilang inspeksyon dito sa mga babiyahe. Maraming salamat, PR Kanghet.